Good morning po sa ating lahat. Merry Christmas po sa bawat isa. Christmas po. Sabi ni Pastor Dan kanina, Pastor, ilang gano'n ba kahaba yung preaching po kasi may, yung meeting nga, no? Kasi balak natin humabol doon mamaya para kahit papaano may mga maabutan pa tayong discussion, no? Parang nakukonsensya naman ako kay Lord kung puputulin ko, no, ng yung mensahe, ano? But let's stick to kung ano ang nais ng Panginoon ngayong umaga. Yung kanya po mensahe, no, na nais kong ibahagi sa atin. Ang mensahe po ng ating Panginoon ngayong umaga, katulad po ng ating tema, God's Invitation. Ang title po ng mensahe ngayon, Come With Us. Sumama ka sa amin. Na makikita po doon sa Numbers 10 verse 29, no? Ito po yung bibigyan natin ng emphasis. Noong sinabi rito, kinausap ni Moses ang bayaw niyang si Hobab, anak ng biyanan niyang si Reuel na Midianita. Ang sabi niya, sumama ka sa amin at hindi ka malalagay na hamak sa lupaing ipinangako sa amin ni Yahweh. Tayo po'y sandaling umupo at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami ay nagpapasalamat ngayong umaga sa panibagong pagkakataon na kami po ay makapagpuri at makapanambahan sa iyo at makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mabuti at tapat, Panginoon. Mula noon, ngayon at magpakailanman, hindi ka nagbabago. Kaya patuloy po kaming nagtitiwala sa iyo, Panginoon Diyos, at inilalagay ang aming pag-asa sa iyo, O God, dahil alam namin, Panginoon, na sa iyong piling at ng iyong pagkasama, ng iyong presensya, Lord, ay kami po ay mapupunta sa isang napakagandang kalagayan po ng aming buhay. Kaya samahan mo po kami sa umagang ito, sabi po pakikinig ng iyong salita. Lord, ikaw po ang mangusap sa aming kalagitnaan. Makikinig po kami, O Diyos, at patuloy mo ipaunawa sa amin ang mga mensahe mo, Panginoon, upang may isang buhay namin ito sa pang-araw-araw. Gawin mo tuntungan ng iyong abang lingkod upang ikaw ang sa may taas, paluwalhati at maparangalan sa aming kalagitnaan. Sa ngalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Come with us. Kung meron pong magpaanyaya sa inyo, sasama ka ba? Sasama ba kayo? O depende kung sino yung nag-imbita sa iyo. Tama? Depende kung sino yung nag-anyaya sa iyo. Kapag yung taong hindi mo pa masyadong kilala, maaaring ka siguro magdadalawang isip. Tama mo ba? Pero kapag ang mag-imbita sa iyo ay yung iyong kaibigan, matalik na kaibigan o kamag-anak, maaaring hindi ka magdadalawang isip na sumama sa kanya dahil para po sa akin, pagka ang nag-imbita sa iyo ay tunay na kaibigan o yung kamag-anak mo, hindi ka niya ipapahamak. Saan man kayo magpunta? Hindi ka niya ipapahamak sapagkat yung ating tunay na kaibigan at yung ating kamag-anak ay meron pong magandang ibibigay sa atin. Okay? Meron siyang plano rin para sa atin. Eh, naalala ko po yung aking kaibigan noon. Sabi ko sa kanya, sumama ka sa akin, doon tayo sa church planting sa Sunrise. No? At sa una, hindi po naman talaga namin nakalain na magkaroon kami rito ng sariling bahay. Okay? At dahil yung kaibigan ko po na yun ay sumama sa akin, pareho po kaming pinagpala ng Panginoon. Ano? Pareho kaming pinagpala ng Diyos. Kung ano ang naranasan ko, naranasan niya rin.
Yun po yung kapatid nila ni Pearl, no? Yung kanilang kuya. Ano? Na sa naging pastor din po dito, no? Ano? At yun po yung paanyaya ng isang tunay na kaibigan o kamag-anak. Hindi ka niya ipapahamak once na ikaw ay sumama sa kanya. Amen? Ngayong umaga, ito po ang ating pag-uusapan. Come with us. So pag sinabing come with us, sumama ka sa amin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sama ka, Ate Ay. Mamaya. Sabihin mo nga sa kanya, sama ka sa akin. Sama ka. Ayun ba yan? Saan na kaya niya iniimbitahan? Ha? Ngayon, usong-uso ang imbita. Ano? Halika sa bahay tayo kasi may kunting salo-salo doon. Siyempre, kapag ganito pong season, Christmas season, no? Pag-December, tatanggi ka pa ba? Hindi mo ba? Tatanggi ka pa ba? Okay. Now, halina natin pong pag-aralan ito pong mensahe na ito. Ano ba ang ibig sabihin noong paanyaya na ito ng salita ng Diyos, come with us. Sumama ka sa amin. Kung papansinin po natin, ito pong talata na ito ay isang paanyaya po ni Moses. Paanyaya po ni Moses, subalit ito po ay paanyaya ng Diyos sa kanila. Okay? Hinamit po ito si Moses upang anyayahan at isama itong kanyang bayaw. Okay? Yung kamag-anak ng kanyang asawa upang sila po ay maglakbay at pumunta doon sa lupang ipinangako ng Diyos. At sa atin din po mga kapatid, no, sa pananampalataya, ito pong mensahe na ito ay isa rin pong paanyaya sa bawat isa sa atin. Paanyaya na tayo po ay sumama doon sa pangako ng ating Panginoon. At dahil nakakasiguro po tayo na meron pong gagawin ng Diyos para sa atin. Amen? Do you believe na merong gagawin si Lord pagka sumama ka patungo sa Kanya? Yes. Amen. Now, ang tanong sa talata na binasa natin kanina, sino po yung nagbigay ng imbitasyon ito? Sino po ang nagpaanyaya sa talata na ito? Ang mga Israelita po noon ay naglalakbay patungo sa isang mas mabuting lupain. At sila po ay, noong panahon na ito, sila ay naging alipin po, kakalaya lamang nila doon po sa bansang Ehipto. For how many years na sila po ay nabilanggo, naging alipin ng mga Egyptians. At sila po dito ay patungo na doon sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Sa madaling salita, ito pong paanyaya na ito ay isang paanyaya ng paglalakbay patungo po sa pangako ng Diyos. Tayo rin po mga Kristiyano ay inaanyayahan ng ating Panginoon na pumunta po doon sa kanyang pangako. Doon po sa langit. No? Yun po ang ipinangako ng Diyos sa lahat ng mga taong nais sumama sa kanyang paanyaya. Sa mga tao hindi tumatanggi sa kanyang paanyaya. Yung makarating po doon sa langit. Sabi nga ng John 14, 1-3, do not let your hearts be troubled. Huwag kayong mabalisa. Sabi niya, maniwala kayo sa Diyos at maniwala din kayo sa akin. Sabi ng Panginoon Jesus. Ano?
Napakaganda po na sinabi ng Panginoong Jesus. Ito po ay isang statement na kung saan po ay pagka sumama ka sa Kanya, pagka hindi mo tinanggihan ang Kanyang paanyaya, kailangan makita sa iyo na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang Diyos at ang Panginoong Jesus ay iisa lamang. Sabi niya, my Father's house has many rooms. Maraming mga kwarto, maraming ano ba yung sa Tagalog yung rooms? Kwarto? Silid. Silid, no? Maraming silid, no? Doon sa tahanan ng Diyos Ama. Doon po sa langit, no? Ito yung sinasabi niya, what I have told you that I am going there to prepare a place for you. So kaya po ang Panginoong Jesus ay, no? Nung pagkatapos niya siya po ay namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw, siya po ay muling bumalik sa langit. At ito yung sinasabi niya, ito yung kanyang ginawa doon para ipaghanda ang mga mananampalataya ng isang tahanan na kung saan ay maraming silid. Sabi niya, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. So sabi ng Panginoong Jesus, pagka nandoon ako, doon sa langit, babalik ako, bababa ako, para isasama ko kayo. Napakaganda po ng sinasabi ng ating Panginoong Jesus, pagka ako ay sa aking pagbabalik, isasama ko kayo. Now mga kapatid, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, nakakasiguro na ba tayo na makakasama tayo pabalik doon sa langit? Meron ka na bang assurance doon po sa paanyaya ng ating Panginoong Jesus na pumunta, makarating doon sa langit? May assurance na po ba tayo? Sabi po ng talatang ito, yung binasa natin kanina, sinabi ng Panginoon, ibibigay ko ito sa iyo. Yung pangako ng Diyos, sabi niya, doon dadalhin ko kayo sa lupang pangako. Dadalhin ko kayo sa langit. Yung langit ay para sa iyo, para sa inyo. Napakahalaga po mga kapatid na yung paanyaya ng ating Panginoong Jesus ay hindi dapat natin tinatanggihan. Amen? At dapat meron tayong kasiguraduhan na ako ba talaga ay makakarating doon sa langit ay pinangako ng Diyos. Napakahalaga na atin mo ng pagbulay-bulayan at pakaisipin. Handa ba akong sumama doon sa lugar na nais ng Diyos sa akin? Ano? Yung lupang pangako ng Diyos sa mga Israelita ay para po yun sa ating mga ninuno noon. Mga dating tao. Yun po ay inilaan ng Diyos para sa kanila. Ito rin po ang langit din po ang inilaan ng Diyos para sa atin. Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven. Praise the Lord. Ang atin daw pong citizenship, ang totoo nating ang lugar na dapat naroon tayo ay walang iba kundi ang langit. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Kaya
tayo po, masaya tayo bilang citizen ng Pilipinas. Tama po ba? Masaya ka ba na naging Pilipino ka? Ha? Gusto ko yata maging royal. Oo na lang daw. May choice ka pa ba? Maliban lang kung ikaw ay may green card. Royal family po sana. Kasi ano ba yung isang bansa ba yung green card? Yung Amerika. Pag may green card ka, ibig sabihin US citizen ka. Kahit ikaw ay isinila sa Pilipinas. Diba? Kapag yung mga ano na mga kababayan o kapatiran na na-raise na nila yung 60, dual citizen na sila. Ano? Pero pagka tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at tumugon ka sa paanyaya ng ating Panginoong Jesus na sumama sa Kanya, yun yung may totoong dual citizenship. Pilipino ka na, anak ka ba ng Diyos? Amen. Kaya sa mga pa-senior pa lang, huwag po tayo masyado maging excited doon po sa pagiging senior citizen. Mas lalo po tayo maging excited kapag citizenship na tayo sa langit. Amen? Ano? At ito po pangako ng ating Panginoon sa bawat nagtitiwala sa Kanya. Buhay na walang hanggan ang kaloob ng langit. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Amen. Buhay na walang hanggan ang regalo ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya at handang sumunod sa Kanyang paanyaya. Now, second question. Kanina ang tanong, kanino o sino ang nagbigay ng paanyaya na ito o ng imbitasyon? Pangalawang tanong, sino ang nakatanggap ng imbitasyon nito? Ang paanyayang ito ay ibinigay sa taong mahal ni Moses. Sino po ang nakatanggap? Yung kanyang bayaw. Yung kamag-anak ng kanyang asawa. Ibig sabihin siya ay bahagi ng pamilya. At nais ni Moses na makibahagi siya itong kamag-anak ng kanyang asawa sa mga pagpapala na maaari po nilang maranasan, mga pagpapala or blessing in the future. Mga pagpapala sa hinaharap. Ibig sabihin ito po si Moses ay mayroong magandang plano para sa kanyang mga kamag-anak habang sila po ay maglilingkod o maglalakbay patungo po doon sa pangako ng Panginoong Diyos sa kanila. Sabi rito sa 10 verse 31, but Moses said, please do not leave us. You know where we should come in the wilderness, and you can be our eyes. Isa po sa dahilan kung bakit inaanyayahan niya yung kanyang bayaw na sumama sa kanila, maliban po doon sa mga pagpapala na mararanasan niya in the future, yun pong kanya pong bayaw ay alam niya yung pasikot-sikot doon po sa wilderness. Ibig sabihin, alam po ni Moses na yung kanyang bayaw ay makakatulong sa kanila pong paglalakbay. So makikita po natin dito na ang imbitasyon na sinabi ni Moses para sa kamag-anak ng kanyang asawa ay hindi lamang po para makatanggap ng pagpapala in the future, but
alam niya na mayroon pala itong maitutulong. So kaya kapag kayo po ay inaanyayahan, hindi lamang pala tayo naghahangad ng blessing in the future na maaari po natin matanggap, kundi kaya pala tayo inaanyayahan dahil meron din pala tayo magagawa. Amen? Mayroon din pala tayong magagawa. Hindi pala full blast na ibibigay lang ni Lord yung blessing niya. Pagkatapos natin mapagtagumpayan ang paglalakbay ng ating buhay, kundi alam ng Diyos na meron po tayong magagawa sa ating pong paglalakbay at paglilingkod sa Kanya. Ang imbitasyon ito ay ibinigay sa isang taong tutulungan sa pamagitan ng kanyang pagtanggap ng paanyaya. Sabi ni Moses, sumama ka sa amin at gagawa kami ng mabuti sa iyo. Makikita po natin dito yung tapat na pagnanais ni Moses na gumawa ng mabuti sa ibang tao. May malasakit din po ang Diyos sa bawat taong makakasalamuhan natin. Tayo po bilang mga Pilipino, napaka-family oriented natin. Hindi po ba? Sa mga magulang, ayaw nilang pahiwala yung kanilang mga anak. Kaya nga kung mapapansin ninyo, karamihan po ng mga ng bahay, makita mo na doon yung mga magulang, andun yung mga anak, kasama yung asawa ng kanilang mga anak. Ano? Kasi bakit? Napakahalaga para sa atin. At kultura na po ng mga Pilipino, yun po sa isang bahay ay magkakasama ang mga magkamag-anak. Ibig sabihin, yun po mga magulang na yung kanilang paniniwala, dito lang kayo sa bahay. Kung ano ang amin ay inyo. Kung ano ang aming kakainin, yun din ang inyong kakainin. Kung magdidilbil man tayo ng asin, pare-pareho tayong magdidilbil ng asin. Kasi pinapahalagahan po natin ang bawat miyembro ng ating pamilya. Tuwing Pasko, karamihan ay, o kadalasan, doon po nagkakaisa ang mga anak. Yung mga nag-abroad, uuwi ng Pinas para makasama nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi po ba? Sama-sama mag-celebrate. Because we as Filipinos, napaka-family-oriented natin. Pinapahalagahan po natin ang bawat miyembro ng ating pamilya. At ito po sinasabing hindi pinapahalagahan ng ibang bansa, but sa atin po. Kasi sa ibang bansa, kapag 18 years old ka na, yung anak, independent na yan. Sa atin, kahit yung senior citizen, magkasama pa sa bahay yung mga magulang at anak na senior citizen. Hindi po ba? Kaya po yung gusto kong sabihin. Hindi po natin sinasabi na yung bansa, wala silang pakialam doon sa kanilang mga anak o sa kanilang kamag-anak. Tayo po, isa sa bahagi po ng kultura natin, yun po, masaya tayo kapag buong pamilya nagsasama-sama. Amen? Kaya, kung ikaw lamang ang nag-iisang Kristiyano sa iyong pamilya, naiisin mo rin, hangarin mo din na ang iyong mga miyembro ng pamilya ay maging Kristiyano din. Hello? Anyayahan mo rin sila. Sabihin mo sa kanila, mga anak, sumama tayo sa paanyaya ng Panginoong Jesus. Maglakbay tayo. Magtiwala tayo, sumampalataya tayo sa Kanya para makarating tayo doon sa langit. Kapag meron po tayong miyembro ng pamilya na hindi pa po tumanggap sa ating Panginoon, hindi pa po sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo,
anyayahan po natin sila na lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Amen. At dahil ngayon po ay panahon po ng Kapaskuhan, let the spirit of Christmas ay manatili po sa ating tahanan. Amen. Actually, yung pagsilang ng Panginoong Jesus ay isang paanyaya rin sa lahat sa atin na magbalik loob tayo sa ating Panginoon. And that is one of the spirit of Christmas. Ibig sabihin, dahil itong season na ito, pagkakasama ang buong pamilya, yung mga nasa abroad umuwi, yung mga nasa probinsya pupunta rito, o kaya yung mga nasa Maynila o nasa city pupunta sa probinsya, umuwi sa kanilang pamilya para magsama-sama. Hayaan po natin sa mantalahin ang pagkakataon na ito. Ang bawat miyembro ng ating pamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ibahagi natin ito sa Kanya. Amen? Lagi po natin tandaan, ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Sa bawat taong nakakasalamuhan natin, lahat po ng tao ay tumatanggap ng paanyaya ng Diyos. Pero hindi po lahat ay tumutugon. Dahil may mga taong tumatanggi sa paanyaya ng Diyos. At kung yung ating po mga mahal sa buhay ay patuloy na tumatanggi pa rin, huwag po silang pagsawaan. Huwag mo sila pagsawaan. Kung ngayon tumanggi man sa mga susunod na panahon, gagawa si Lord ng kaparaanan para maisama mo siya patungo sa ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. At yung ating po mga mahal sa buhay ay makibahagi din sa mga pagpapala ng Diyos. Kung paano tayo pinagpala ng Lord, dahil sila po ay tumanggap din ng paanyaya, mararanasan din nila yung pagpapala ng ating Panginoon. Now, bakit kailangan po natin silang anyayahan? Sino po ba ang nagbibigay ng garantiya sa imbitasyon ito? Kanina po, sabi ko, maaaring sasama ka kapag kakilala mo yung taong nag-imbita sa iyo. Pero yung taong hindi mo lubos nakilala, maaaring magdadalawang isip ka. Tama? Opo. Ang tanong, sino po ang nagbibigay ng garantiya sa paanyaya na ito? Ang Panginoon po ay nagsasalita ng mabuti tungkol sa Israel. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang nagbigay ng garantiya kay Moses at sa lahat po ng mga Israelita na ang pangako ng Diyos ay totoo. Ito ay tunay na makakamtan nila kapag sila po ay sumama sa paanyaya na iyon. Makikita po natin yung doon po sa Exodus chapter 3 verse 4. Yung nagkaroon po ng personal na pakikipag-usap ang si Moses sa Diyos sa pamagitan po ng nag-aapoy na puno. Yung tinatawag po na burning bush. At doon po sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, ikaw ang magiging leader ng bansang Israel upang palayain sila sa kanilang pagiging alipin at pangungunahan mo sila. At dadalhin doon sa lupang ipinangako. Ibig sabihin, makikita po natin dito na ito pong alok ng Diyos ay meron pong garantiya.
Ang alok ng Diyos ay garantisado. 101%. Siguradong mangyayari. Siguradong totoo. And church, ang alok ng Diyos na kaligtasan sa atin ay garantisado. Garantisado ang kanyang alok sa atin ng kaligtasan. Garantisado ang paanyaya ng ating Panginoon. May garantiya. Yung paanyaya sa atin ng ating Panginoong Diyos. At nangako siya na ililigtas ang lahat ng lalapit sa Kanya. Hebrews chapter 7 verse 25, therefore He is able to save completely those who come to God through Him. No? Sabi rito sa madaling salita, ang Diyos, no, ay meron pong kapangyarihan at ang kanyang pagliligtas ay mangyayari, magiging totoo, maliligtas ang lahat ng taong lumalapit sa Kanya. Ganun po ang kagarantisado, yun pong salita o pangako ng ating Panginoong Diyos. And sabi pa rito, because He always lives to intercede for them. Ibig sabihin, ang Diyos po ay laging kasama natin. Hindi niya tayo tatawagin, and then pagkatapos niya tayong tawagin, ay pabayaan na lang. Hindi niya tayo tatawagin, and then pagka tayo ay sumunod na sa Kanya, ay hindi Kanya tutulungan sa lahat ng mga pagdadaanan mo. Napakaganda po na sinabi rito, Hebrews chapter 7 verse 25. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. 24/7. Hindi kumukurap ang mga mata ng Panginoong Diyos para bantayan tayo. Oras, minuto, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, ang mga mata ng Diyos ay nakatingin sa atin. At kapag ang kanyang paanyaya ay tinugon ng tao at agad itong sumunod sa Kanya, church, ang mga mata ng Panginoon ay nasa sa atin. Ano po sabi ng Proverbs? Ang mga mata ng Diyos ay nasa matutuwid. Nasa matutuwid na tao. First John chapter 5 verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay inilagay po dito sa papel para patunayan sa atin na ang pangako ng Diyos ay totoo. Amen? Amen. Para magsisilbi itong encouragement sa atin. Magpapalakas sa atin ng loob. Ang Biblia rin po ay bawat litra nito may kapangyarihan. Kapag ito ay babasahin mo, mababago ang iyong buhay. Amen? Doon makikita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng puso ng mababasa ng Biblia.
At hindi lamang po doon sa sa pagbabago ng ating buhay. Binigyan pa tayo ng Diyos ng eternal life. Ng buhay na walang hanggan. Kaya nawa mga kapatid, ang salita ng Diyos, huwag natin itong alisin sa ating paningin. Huwag natin itong alisin sa ating tabi. Bulay-bulayan natin ito araw at gabi upang maging matagumpay tayo sa ating paglalakbay sa buhay. Ano ang pangako ng Diyos? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Hindi lang sa iyo, kundi maging sa bawat miyembro ng iyong pamilya. Nais iligtas ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, let me finish this sa isang tanong. Ipinaabot na pa natin sa ating mga mahal sa buhay ang paanyaya na ito ng Panginoon. Ipinaabot na ba natin sa kanila? Inimbitahan na ba natin sila na sumama sa atin at maranasan ang pagbabago ng Diyos? Ipaabot natin ang impitasyong ito sa lahat ng nakikilala natin, lalo na sa bawat miyembro ng ating pamilya. Ipaalam natin sa lahat na sila ay mahal ng Diyos. Amen. Ipaalam natin sa kanila na mahal sila ng Diyos at gagawan din sila ng mabuti ng ating Panginoon kung tatanggapin nila ang paanyaya ng ating Panginoon Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.